plakang sira na o seeding sira na. Pero malamang napapansin ninyo na kailang episodes na po ako, na uulit-ulitin ko to, na sa Biblia po, yan, sa Biblia po, particular sa New Testament, ang titulong pastor ay kay Jesus lamang. Alam po ba ninyo, meron akong ikukwento sa inyo. Yung pinanggalingan ko pong institutional church, yung pastor po doon, one time, napadaan sa isang place na kung saan nandoon yung co-pastor niya. Paano ba yun? Yung pastor niya, yung trinay niya. Tapos, ito palang pastor na ito, parang gumawa siya ng program. Ginamit niya yung church nitong pastor na ito na sinasabi ko. Nung nakita niya, naggalit itong pastor na ito, tinawag niya sa isang tabi itong trinay niyang pastor. Huwag mong ilalagay ang pangalan ng church ko dyan. Church ko dyan, sabi niya. Church ko. Kalain mo, sabi niya. Huwag mong ilalagay ang pangalan ng church ko dyan. O sa mas mababaw na salin, huwag mong ilalagay ang pangalan ng simbahan ko dyan. Alam mo, sabi po niya, ako yan. Ako yan. Sa akin yan. Parang ganon. Kwento po ito sa akin itong pastor na yon. Na ngayon po umalis na rin doon. Oh, praise Jesus. Salamat. Talagang wow. Tapos kwento niya, alam mo, bro, kanya sa akin, brother, tuwing bago ako mag-preach, wala akong kalayaan na mag-preach nang hindi nagpapaalam sa kanya kung anong ipre-preach ko. Kaya umalis na siya roon at ngayon itong pastor na ito, masaya siya sa kung ano man yung calling niya na gawain, no? Kaya I would like to thank the Lord Jesus sa buhay din ito. Naging kaibigan ko po itong kasama ko pong umalis din itong taong ito na ngayon brother natin sa Lord, ano? Ano po makikita natin dito? Nakakita po ba kayo may naamoy ba kayong kayabangan? Din check. Ito po mga taong ito, naniniwala sila. Ako, don't get me wrong, galing po ako sa Bible School. Pero naniniwala itong mga ito that you cannot preach not until nakagraduate ka raw sa Bible School, which is wrong. Ako po, may kaibigan po ako dito na nangangaral, nagtitinda lang po siya. Meron po siyang sa street, palamig, gano'n, nagtitinda siya ng palamig, mga beverages. Pero nangangaral po siya ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi ako nag-Bible school. Okay lang po yun. Mas malaki pong respeto ko sa inyo. Ako, totoo yun. Sabi ko, mas malaki pong respeto ko sa inyo. Ang mga tao dito, nire-respeto kayo kasi masipag po kayo. Ako, hindi nyo ginagawang para magpayaman. No? Kahit ang buhay nyo ganyan, kayo ang nire-respeto namin dito, sabi ko. Kaya, totoo po yun. Siya ang nire-respeto ko. Nire-respeto ko lahat, pero itong taong ito na hindi nag-Bible school, ayan ang nire-respeto ko kasi talagang Holy Spirit ang nag-lead dyan to share the good news of Jesus. May nakalagay sa Bible, hindi niya kailangan ng sino man na mag-lead sa inyo. Yes, tama po yun. Sapagkat pagdating ng banal na Espiritu, during that time, hindi pa dumarating syempre. The Lord was talking to His disciples. Diba? Sabi niya, papadala ko ang Paraclete, or should I say, ipapadala ko ang banal na Espiritu at hindi siya aalis sa inyo. So, mali po yung awiting, Come Holy Spirit. Diba? Tapos matutumbo ka. Ayun, yung pastor na sinasabi ko po kaninang mayabang na yun, ganun ang ginagawa niya, nagpapatumba-tumba. Tapos, nag-EGR pa, tinusok pa ako ng pako. O pati koronang tinik. Aray ako, napaaray po talaga ako. Tapos nag-iisip ako, needed pa ba yan? Hindi pa namatay na ang Panginoon? But ano to? Tapos kung ano-anong program ang inaano niya. Yeah, ginagawa niya. Marami nang umalis doon and I would like to thank the Lord for that. Jesus Christ is freedom. Galatians chapter 5 verse 1. Huwag kayong papayag na magpamanipulate sa mga ganyan. Kaya po ako nandito. Ako, sabihin natin, I am representing Jesus. Para sabihin sa inyo ang true freedom.
Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi ko pwedeng i-preach yan kasi magagalit si bishop eh. Ngek. Ano nangyari sa freedom mo? May title pang bishop, may title na pastor, ano yan? Lahat tayo pastor, lahat tayo bishop. Kaya lang, iba-iba lang yung antas ng gawain natin. Tandaan niyo po, ang pastor po, ang titulo o ang title, it only belongs to the Lord Jesus Christ. And with that, saludo ko kay Brother Eli Soriano. I love Brother Eli Soriano. I love his wisdom in the word of the Lord. Okay? So, marami ako natutunan din sa kanya noon, tsaka sa mga Baptist, no? Itong gusto ko pong sabihin sa inyo. Ang pastor na title ay sa Panginoong Hesukristo lamang po. Hindi yan pwedeng ikapit sa mga believers. Ano ang tendency? Ano nangyari nung ikinapit sa mga believers? Kayabangan, di po ba? Biro nga namin doon, kayabangan, overload. Di ba? Saan ka pa? I mean, kidding aside, no? Kidding aside po. Masarap pong malaya. Yung, ay baka magalit si bishop eh, pag iprinitch ko yan. Ano ngayon? Ba't siya magagalit? Amen? Alam mo kung ba't magagalit? Kasi, nagpapa-under ka doon. Diba? May umbrella pa. Ang alam ko lang umbrella, yung payong, pag mainit siya umulan. Walang umbrella sa Christianity. Basta ang tao na born again, nakakilala, they can preach. As long as led ng Holy Spirit. Alam mo, yung iba rito sasabihin, wala raw sa hulog, ito mga ganitong preaching. Okay lang, malaya naman kami. Sinasabi namin yung totoo. Kaya sasabihin nila, wala sa hulog, hindi raw organized, at ang Diyos daw, Diyos ng kaayusan, ganun. Knowledge na po ng tao ang kanilang pinapairal. Hindi na po nila pinapairal. Don't get me wrong, maganda pong Bible school. Nakailang Bible school ako, ang dami kong diploma. Pero yung sasabihin mo na kailangan ng Bible school para mangaral ka, hindi po ako conforme doon. Yung nagtitinda ng beverages dito ng mga nangangaral siya. Sabi ko, kayo po ang nire-respeto ko. Ako sa lahat ng mga ngaral. Mahirap lang ako. Kayo po ang pinaka-respeto ko para kayong si Apostol Pablo. Sabi ko, kitang-kita ko siya sa inyo. Hindi po ba? At saka, syempre, ang mundo talagang tumitingin talaga. May malaki ka nga namang institutional church, ang gugustuhin nila, di ba? Pero itong matandang ito, sabi ng daddy ko, kitang-kita ko si Jesus sa matandang yan. Di ba? Tapos pag gabi, may mga tinda pa siya. Kaya sabi ko po sa inyo, ang mundo tumitingin talaga sa panlabas. Pero kung totoong mananampalataya ka, sabi ng Biblia, makinig pong mabuti. Sabi niya, itutok natin ang ating paningin sa langit, kung saan nakatira si Jesus. Hindi sa mga bagay ng mundo na lumilipas. Kita mo? Di ba? Sabi nga ng pastor na may kayabangan, yung iba lang dyan nakahawak na ng Biblia, mga ngaral na. Abay, syempre, nakahawak ng Biblia, ibig sabihin, leading ng Holy Spirit yun. Kaya mangangaral na, di ba? Ayun naman ang gusto ni Jesus mangaral tayo. Mag-share tayo ng good news. Anong gusto niya? Siya lang mangaral. What is that? Di ba? So, malapit na pong mag-rapture. Iba yung bago dumating man lang yung rapture. Naramdaman naman ninyo, malayo kayo. Hindi yung magagalit si Bishop pagka prinitch ko yan. Bakit magagalit? Paano nagpapa-under ka? May umbrella kayo eh. Diba? Hindi mo alam yung karamihan ng wisdom doon. Tinuturoan pa raw sila paano mga ng Hudyo. Ba't kailangan mo pong matutunan yung mga sa Hudyo? Hentil tayo, naligtas tayo sa grace. Pero don't get me wrong, kailangan din natin matutunan yung, siguro bahagya lang, pero hindi yung ginagawa. May nakita pa nga ako eh. Pumunta kami sa Malaysia eh. Doon, may conference po kasi doon. Then, may nakita ako doon talaga, nakadamit siya ng Hudyo. May pinatunog po siyang parang pakakak na, ganoon. Pinagtitinginan siya ng mga tao.
Kami, nandoon kami. Grace Conference yun, ha? Grace Conference yun. Tumungo siya doon ng ganon. Tingin kami. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Ako, talagang, wow, what is that? Ngayon, masarap po maging malaya. Sabi ng Biblia, panatilihin natin malaya. Dahil pinalaya na tayo ng Panginoon. O, lobat na tong telepono ko. Kaya, kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Paki-click po ang notification bell. Paki-share ang video ito, ha. Please lang po i-share nyo ang video ito. Dahil marami po magbe-benefit. Alam nyo, ang gusto ko po, maraming lumaya sa mga ganyan na mga kawawa naman. Yung mga, yung mga taong nabihag siya. Yan ang term ko, nakabihag, nakatanika lahat siya. Kawawa po talaga. Sabi nga nung pastor na umalis doon sa institutional church sa pinanggalingan namin, para akong pinanganak, ngayon lang ako pinanganak na parang nakalaya ako. Katagal na panahon ko nagpaalipin dyan, sabi niya. Yun ang term, bro. Inalipin ako dyan, sabi niya. Wow. Si Jesus ka ako, hindi ka aalipinin. Mamahalin ka ng Panginoong Jesus. Hindi ka niya aalipinin kailanman. O, hindi siya magagalit sa'yo kahit anong i-preach mo. Basta yung finish work lang. O, diba? So, mahalaga po, share this video. Sige po, naglolobat na itong telepono ko. Thank you, and Jesus truly loves us all.